awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa araw na ito na binigyan muli ng inyong lingkod ng pagkakataong magpahayag ng kanyang mga salita. Ang mensahe po na aking pagbubulayan sa umagang ito ay magmumula sa 1 Corinthians chapter 1 verses 3 to 8. At ganito po ang sinasabi: Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God for you because His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will always keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day our Lord Jesus Christ. This is the word of the Lord. So dito po sa mga verses na to, mag-umpisa po ako sa verse 3. Na-mention po dito yung word na grace and peace. Kung mapapansin po natin na lagi pong nauuna ang grace at pangalawa lang po ang peace. Because grace is the source of peace. Kung wala po kasing grace, wala rin pong peace. So saan po ba nagmumula ang kapayapaan at ang grasya ng Panginoon? Wala na pong ibang pangalan dito sa mundo na pagmumula noon, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. More than 17 times po na mention ito sa letter ni Paul, that our Lord is not only our Lord, our Savior, our Master, our Boss. Siya po ang deity. Siya po ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Siya po ay sovereign at siya po ay divine. So, susunod po dito is a thanksgiving. Lagi pong ipinagpapasalamat ni Paul sa Panginoon ang mga Corinthians. So, dito po nakalagay yung word na always. Lagi po. Ibig sabihin po nun ay lagi. Ang kailangan lang po no, na sa pagpapasalamat ni Paul, ang sinasabi po niya is every time we thank God, dapat po ay nire-rebuke din natin or tinatakwil natin ang kasalanan at muli ay nanunumbalik tayo sa Panginoon. So hindi po natin ito makakaya sa sarili nating kakayahan. Kaya kailangan po natin yung grace na nanggagaling sa Panginoon. So napaka-specific po ng word na grace, which is free
para po sa lahat. So, nakalagay din po dito na we should be enriched in everything. So, saan po ba ang nanggagaling ang enrichment? So, galing po muli sa ating Panginoon. So, ang mga Korinto daw po ay hindi lamang mayaman materially, but also in the knowledge of Jesus. They are gifted, no? And yet, nagkakasala din po sila. So, kung i-apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, Paul uses the word chose 3 times, no? 3 beses po. Like the nation of Israel, these people were chosen by God, no? Pinili po ng Panginoon ng mga Corinthians to reflect His glory. And ano po ba ang purpose natin? To carry the gospel not only dito po sa ating pong iglesia, ganun din po ang ginawa ni Paul sa mga Corinthians, kundi unto the ends of the earth, to the city and beyond. We are chosen, pinili po tayo ng Panginoon. And He knows kung sino po talaga yung Kanya. Since pinanganak pa lang po tayo, alam na po na ng Panginoon na tayo ay sa Kanya. At meron po siyang plano para sa atin. Pero hindi po niya tayo ginawang robot, no? Tayo po binigyan niya ng free will, binigyan niya po ng kakayahan na magdesisyon kung sino po ang susundin natin. And I hope and pray, no, kayo po na nakikinig at lahat po tayo dito sa iglesia ay pipiliin natin ang ating Panginoon. Napakadami po mga temptasyon dito sa mundo. Kaya po dapat tayo ay laging nananalangin, lagi po natin iniimbitahan ang Panginoon sa ating puso at isipan upang maitakwil natin ang kasalanan at hindi po tayo sumunod, no, sa kamunduhan. So, this is not to say that my life is predetermined. So, as I said, hindi po tayo robot, no? Tayo pong lahat ay divinely ordained. Ibig sabihin, since the time we were born, alam po ng Panginoon na tayo ay pinili na niya. Hindi ibang tao, tayo po ay dapat magpasalamat na tayo ay nakakilala sa Panginoon at pinili po nating sumunod sa Kanya. So as for those who have not said yes to Jesus, I believe they were chosen too. But they have not yet realized the preciousness of God's grace. So yung grace po ng Panginoon ay para sa lahat. Lahat po tayo ay may karapatan or binigyan po ng Panginoon itong grace na sufficient para sa lahat. Yung tinatawag nating adequacy and supremacy of Christ. So, lais po naman ng Panginoon, no, na tayo, no, bilang kanyang mga anak ay sumunod, no, at lahat po tayo ay inimbitahan niya para sumunod at tumanggap sa kanya bilang Panginoon. So, ang susi po talaga sa mga problema natin is itakwil natin ang kasalanan, iwaksin natin, Lord, ang ating pong mga pansariling agenda at unahin natin ang Panginoon at makinig sa kanyang mga salita at namnamin to at i-apply natin to sa ating mga buhay. So aking panghuling panalangin, nais ko po na sana ito rin po ang panalangin nyo na sumunod sa Panginoon at imbitahan siya muli sa ating buhay. Thank you, Lord, for reaching down and choosing me. Help me to see those whom you have chosen but do not yet realize it and to share the good news with them. Ito po ang aking panalangin sa bawat isa na sana po tayong lahat ay makasama ng Panginoon sa kanyang kawan na ang ating mabuting pastol at tayo kanyang mga tupa. Kung tayo ay nalilinsad or nawawala, lagi nating manumbalik sa Panginoon. Confess natin ang ating mga kasalanan at ang daan para masumpungan natin at maranasan natin yung buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Muli, sa Diyos lang po ang papurit pagpapasalamat. God bless us all. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa ating online prayer covenant dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Salamat sa anak niya ginamit upang mapakinggan po natin ang mensahe, gayon din sa ating sama-samang pananalangin. Tayo po ay manalangin.
Pinagpapala, sinasamba at dinadakilan namin ang inyong banal na pangalan, dakilang Diyos, sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa magdamag na inyong pagbabantay at pag-iingat sa amin. Wala man kaming kamalayan, ngunit naranasan namin ang kapahingahan sa pagising po namin. Gayon din po, Panginoon, naranasan namin ang kaligtasan, O Diyos. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga tahanan. Salamat po sa mga tinutuluyan namin na patuloy kaming secure, ligtas, Panginoon. May security po kami, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat sambahayan, ang bawat tahanan na tinutuluyan, ang mga bahay na tinutuluyan ng mga anak mong ito. Patuloy mong ilayo, Panginoon, sa anumang sunog, lindol, kalamidad, o maging sa mga masasamang loob, Panginoon. Ikaw ang nagtatag ng tahanan dahil pinahintulutan ka, Panginoon, sa sambahayan ng mga anak mong ito, O Diyos, na maghari. Kaya sa inyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, na kanilang mga tahanan, gayon din po ang buhay ng bawat magulang, ng bawat mga anak, at gayon din po ng mga kasama sa bahay. Pagpalain niyo po sila at patuloy na ingatan, dakilang Diyos. Tinatat at dinadalangin po namin ang aming mga OFW o mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang bansa. Ingatan niyo po sila, Panginoon, ang kanilang pamilya, gayon din po ang kanilang mga pangarap, O Diyos. Maaring ama o ina ito na nasa iba-ibang bansa, Panginoon, na nagsisikap, nagtitiis upang patuloy na magtrabaho at maipagkaloob ang pangangailangan ng pamilya, Panginoon. At sila, Panginoon, ng kanilang pamilya na naandito sa Pilipinas o kasama man nila, tulungan niyo pong makita at mapahalagahan yung pagsisikap ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon, na nasa ibang bansa. Salamat po, Panginoon, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong binibigay, maging sa mensahe na napakinggan po namin ngayon. Dalangin po namin, Ama, na ito ay patuloy na maging kalakasan po namin. Patuloy, O Diyos, na maging pagpapala sa amin, na maalala ka namin through your word, O God, na patuloy nagmamalasakit at kumakalinga sa amin. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen.